Bakit hindi, paano mo ngayon pagtatalunan yun? Inuna mo yung impeachment na walang kakwenta-kwenta. Yun ang sabi ng Pangulo. Maliit na bagay na pinipilit ninyong palakihin. Ibig sabihin, talagang walang kakwenta-kwenta. Ginagawa mo lang may kwenta. So, ito ang wow trending. Tambaluslos at mga kampo nitong congressman panic mode na matapos na inanunsyo ng Iglesia ni Cristo na maghahanda sila para sa malawakang rally para kontrahin ang inihain na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Nataranta na si Presidente Bongbong Marcos at agad itong nagpatawag ng meeting sa mga congressman dahil tila ba napurnada ang kanilang plano kahit pa sabihin ni Presidente Bongbong Marcos na ipatigil na ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Hindi pa rin naniniwala dito ang mga Pilipino. Sa katunayan ay agad na naglabas ng presscon ang House of Representatives at mapapansin na tila ba hindi nila alam ang kanilang gagawin dahil ang inilabas nila na manifesto ng basahin ito ni Congressman Marcoleta ay walang kalaman-laman, walang kalatoy-latoy. Halata na umiiwas lang sila sa galit ng taong bayan kaya nag-iingat sila sa kanilang ilalabas sa media. Pero huli na ang lahat dahil booking na ang kanilang plano kay Vice President Sara Duterte. Kung makakalusot kasi na ma-impeach talaga si Vice President Sara Duterte, matatanggal ito bilang Vice President at hindi na pwede pang humawak ng kahit na ano pang posisyon sa gobyerno. Hindi na makakatakbo pang presidente sa taong 2028 election. Dito nga sa ipinakita ni Martin Tambaloslos Romualdez na pakikipag-meeting sa mga general, sa mga sundalo, umaasta na ito na parang presidente. Pero hindi umubra ang plano ng mga bangag at Tambaloslos dahil alam na ng mga Pilipino kung ano ang kanilang plano. At dahil nga sa ginawa na ito ng Iglesia ni Cristo, inulan ito ng magagandang komento sa mga netizen. Ayon pa nila, tahimik ang Iglesia ni Cristo pero sa panahon na kailangan ang nationwide protest para labanan ang hindi makatarungang impeachment para kay Vice President Sara Duterte, magpapakita sila ng pagtutol. Mabuhay ang Iglesia ni Cristo, mabuhay ka, Eduardo Manalo. Thank you INC for your support to us DDS. Tuloy ang laban para sa ikabubuti ng ating bansa. Natikman na natin paano mamuno ang mga Duterte. Laban mga kababayan ko, laban Pilipinas. Bawal ang maging emosyonal, basta focus tayo para sa kaunlaran, kapayapaan, kaayusan ng ating bansa. Thank you INC, kayo ang tumitindig para ipagtanggol ang mabuti laban sa kasamaan. Ang laban na ito ay hindi lamang laban nyo kundi laban ng bawat Pilipino dahil kinabukasan ng mga bawat mamamayang Pilipino ang nakasalalay. Maraming salamat po Iglesia ni Cristo. Salamat po Almighty God, sana gabayan mo ang lahat ng magrarally at salamat sa Iglesia ni Cristo. Nandyan kayo para sa bayan. Sana sa susunod at least may mauna na totoong malawakang rally. God bless Philippines. Pinakamataas na leader ng ating bansa. opo. Pagkatapos yan ay hindi kakikibo. Parang may ginawang manifesto yata dyan. Totoo po. Yung manifesto of support, nasabi hawak ko kanina, ano ha? Pumunta kasi sila sa Malacanang kahapon. Pero bago nyo lang tanungin itong dala kayo ng manifesto kong, isang ano lang, kayo po, sabi nyo nga ay halos 20 taon na po sa Kongreso. Ano bang epekto kapag meron tayong tinatalakay ukol sa impeachment ko? Kasi sabi, di ba, parang nahihinto ang Kongreso, ang Senado. Ano ba nangyayari kapag nagkakaroon po ng impeachment proceedings ukol dito, Kong? Kakain yan ng napakalaking panahon din. Doon lamang sa pagsusuri kung ito ay nasa wastong forma, magdidinggin yan ng Justice Committee. Pagkatapos niyan, ay pagdidibatihin kung may substance o hindi, di ba? May substance o wala. Yan ay gugugol lahat ng panahon. Sa makatid, kung napakaraming importanteng mga panukalang batas na dapat sanang unahin, mabibinbin yung mga yon. Kagaya nung sinasabi ko sa iyo, may 10 panukalang batas ako na inihain simula pa lang ng 19 Congress Gen. Nakikipag-unahan pa ako yung makakuha ka man lang ng isang mababang numero. Pangarap mo na halimbawa,
yung 10 bills mo, ang number niya ay 50 to 60 halimbawa. Ibig sabihin nun, mati-take up ng mas madali. Kesa sa halimbawa, nagpakahuli-huli ka, ang number mo na ay 1,590 halimbawa. Opo. Yung pyesa mo. May malayo na bago ma-take up yung yung panukalang batas mo. Kaya nakipag-unahan nga ako Opo. Siguro kung di ako namamali, nasa 100 nung makipag-unahan kami. So halimbawa, meron kang yung number ng bill mo ay 100 hanggang 110. Dahil magkakasunod na ipinail mo yun Opo. Wala man lang na-take up. Siguro merong isang na-take up pero parang pinasadahan lang. Oho. Ngayon, alin ba yung mas importante? Yung bang panukala ko na may baba ang kuryente sa ating bansa, hindi importante. Napakaraming kababayan natin. Napaka-importante yan, Kong. Ang makikinabang dyan. Hindi lang karaniwang mga household dyan. Oho. Lalong-lalo na yung mga negosyante na gusto nilang magtayo siguro ng negosyo sa ating bansa. Tumayo ang maraming pagawaan, maraming pabrika, sapagkat pagka bumaba ang kuryente, may inganyo sila dyan ng mga kapital. Dagdagan ang kanilang mga puhunan na dito ilalagak sa ating bansa. Pagka ganun na nangyari, yung manufacturing sector natin dyan ay sisigla. At para mo nang nakita, talagang pati ekonomiya natin ay yayabong talaga. Bakit hindi? Paano mo ngayon pagtatalunan yun? Inuna mo yung impeachment na walang kakwenta-kwenta. Yun ang sabi ng Pangulo. Maliit na bagay na pinipilit ninyong palakihin. Ibig sabihin, talagang walang kakwenta-kwenta. Ginagawa mo lang may kwenta. So, maging sa Senado, Kong, ganyan din po mangyayari kasi sila ang tatay yung senator judges, di po ba? Tama. At hindi naman natin malalaman kung kailan matatapos yun sapagkat depende sa mga ebidensya na kanilang i-analisa, tatanggapin o pagdidibatihan. Ibig sabihin, yung panahon na iukol mo sa maraming problema at ika-re-resolve ng maraming problema ang kinaharap ng ating bansa, mabibimbin at bibigyan mo ng puwang. Iuuna mo pa ito. Ang gusto ko sana sabihin, kung halimbawa, gumawa silang manifesto nang galing sila sa Malacanang, sinabi ba na, meron ba silang sinabi tungkol doon sa opinion ng Pangulo? Ito na, Kong. Tama-tama, nabanggit niyo po yan. Ito po yung isang deklarasyon ng pagkakaisa, katapatan at panindigan para sa pagtatanggol sa bayan. Oo, pero nabasa nyo na siguro yung kabuuan yan. Yung kabuuan ko, hinahanap ko po yung punto ninyo at ayun din, actually, kami ni Nelson, yun din ang hinahanap namin kung meron ba silang pinahayag tungkol sa naging statement o opinion ng Pangulo. Sasagutin ko po sa inyo kung wala pong ganon. So, ibig mo sabihin, gumawa silang ng manifesto pagkatapos na ang Pangulo ay magpahayag ng kanyang opinion hinggil sa mga pangyayari na may kinalaman sa impeachment. Opo. So, yung manifesto, wala man lang binanggit tungkol sa naging opinion ng Pangulo na ang lahat ng bagay na naukol sa impeachment ay hindi makabubuti kahit sa isang buhay ng isang Pilipino. For what? For nothing. Hindi man lang binanggit sa sa haba ng manifesto. Wala akong nabasang ganun, Kong. Ito, may mga binabanggit ito. Alinsunod sa konstitusyon, ipinapahayag namin ng mga sumusunod na prinsipyo at pangako. Una, ipagtatanggol ang Pangulo bilang simbolo ng soberenya ng bansa. Pangalawa, pagtataguyod sa paghahari ng batas at demokratikong pamamahala. Teka, yung muna, ipagtatanggol natin ang Pangulo bilang simbolo o soberenya ng bansa. O, paano yung pangalawang Pangulo? Hindi mo ipagtatanggol? Oo nga, no? Dapat ho, ang pangalawang Pangulo ay isang posisyon na nakalatag sa ating saligang batas. Ibig mo sabihin, ang igagalang mo lang at susundin ay yung Panguluhan, yung Pangulo. Yung pangalawang Pangulo na isinulat ang posisyon sa saligang batas. Ayun ay hindi mo igagalang? Hindi mo ipagtatanggol? Ito, Kong, may paliwanag Nelson, di ba? Teka muna, tatanungin mo muna. Tinatanong ko. Yung ba hindi mo igagalang at hindi mo ipagtatanggol?
Eh baka sa paliwanag ko masagot. Ito babasahin ko lang ko, baka masagot eh. Ang sabi do sa yung titulo na yon, ito nakapaloob. Ikinakalob ng konstitusyon ang kapangyarihang ehekutibo sa Pangulo at ginagawa siyang sagisag ng kagustuhan ng taong bayan at ng pagkakaisa ng bansa. Anumang banta laban sa Pangulo ay banta laban sa Republika. Mananatili kaming mapagbantay at matatag sa pagtitiyak ng kanyang kaligtasan at ng katatagan ng kanyang administrasyon. Hindi Mukhang naman wala. pinagbabantaan ng Pangulo dyan eh. Opo. Ang pinagbabantaan, ang pinipilit nilang giyagasin, ano ba yung Ginigiyagis. Ginigiyagis. Opo. Ang gusto nilang durugin ay yung opisina ng pangalawang Pangulo. Bakit nilalayo nila ang usapan? Oho. Wala namang problema sa Panguluhan eh. Wala namang problema sa opisina ng Pangulo. Wala namang impeachment sa Pangulo. Tama? Tama po. Oo, wala. Ang impeachment, ang binibira, kumbaga sa bagyo dyan, sa kalamidad, lahat ng bagyo ay nakatutok sa opisina ng pangalawang Pangulo. Ano ang sinabi nila tungkol doon? Sapagkat ang pangalawang Pangulo ay isang posisyon na nakasulat din sa saligang batas. Kung ang saligang batas ay ginagalang ninyo, bakit hindi nyo isali ang pangalawang Pangulo? Mukhang wala dito sa manifesto ko. Kung anong klaseng manifesto yan? Ha? Sabi nga ng mga Amerikano, balone. Baloni. Walang laman, hindi ba? Oho. Ay, tingnan ko. Baka naman sa iba. Ito, tignan natin ko. Ano, ha? Pangalawa daw po, pagtataguyod sa paghahari ng batas at demokratikong pamamahala. Paghahari ng batas Opo. at demokratikong pamamahala, bakit mo inuusig ang opisina ng pangalawang Pangulo sa magitan ng confidential fund sapagkat hinahanap mo yung mga resibo na nakapangalan sa mga aliases? Sapagkat ayaw mong tanggapin na isang resibo ay nakapangalan kay Mary Grace Piatos. Ano pa yung isa? Kokoy Bilyamin. O yung isa kay Kokoy Bilyamin. Opo. Mga aliases, mga nom de guerre. Si Jose Maria Sison, ano ba yung pangalan, ano ba yung nom de guerre ni Jose Maria Sison dyan? May alias din ba yan? Wala akong... Amado Guerrero. Okay. Opo. Bakit hindi ngayon manduhan o kaya orderin ng leadership ng House of Representatives ang Philippine Statistics Authority? Kung merong birth certificate si Amado Guerrero, kung meron siyang death certificate, Oho. kung nag-asawa si Amado Guerrero, sapagkat si Amado Guerrero ay si Jose Maria Sison. Okay. Oho. Ay, yung mga NPA, mga aliases ang ginagamit. Totoo naman po yan. Oho. So, sapagkat confidential fund, gagamitin para sa pagtatanggol sa ating bansa, mga aliases ang ginagamit para sa ganun maitago, maproteksyonan ang identity ng mga assets ng gobyerno. Bakit pipilitin mong ibulgar yung pangalan ni Mary Grace Piatos? Ano yung nom de guerre ni Congressman Stephen Paduano? Yung luwalhati at ang pagkakaintindi. Karapali Luwalhati. Yun, Karapali luwalhati. Bakit hindi natin manduhan ang Philippine Statistics Authority? Itanong po natin kung may birth certificate si Karapali Luwalhati. Kung siya'y nag-asawa. Kung siya'y namatay. Meron kayang may produce na ganitong dokumento ang Philippine Statistics Authority? Baka wala. Wala. Aliases eh. Ano ang alias ni Marcelo Del Pilar? Marcelo H. Del Pilar. Yeah, Nelson. Marcelo H. Del Pilar. Plaridel. Oo nga, Bulacan. Di ba? Sabihin mo sa PSA, mag-produce nga po kayo ng birth certificate ni Plaridel at kung saan napanganak yan at kung yan ay nag-asawa. Kung yan po ay may utang, kung yan po ay mayroong passport at kung yan po ay may record sa bangko. At kung yan po ay lahat. Ano ang nom de guerre ni Emilio Aguinaldo? Ang unang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Magdalo. Yan. PSA. Kumuha ka ng birth certificate ni Magdalo. Kung meron siyang passport. Magdalo Group, baka may makuha. Kung meron siyang ano yung TIN? Tax identification number. Opo.
Baka panahon nila, sedula pa. Oh. Kaso pinunit nga nila tingnan mo nga mo kung meron SSS number Oh, si Magdalo. Kung meron siyang GSIS, baka may passport. Tingnan mo itong... pagkatapos pipilitin, Yoyoy Villamin. Kokoy Villamin. Yoyoy Villamin po, basketball player po. Alam na po nila na yan ay mga aliases na ginagamit po sa pangalan po ng intelligence at confidential fund sapagkat ito po'y proteksyon para po sa ating bansa at sa lahat ng kanyang mga pinuno, mga opisyales at mga mamamayan na kailangan proteksyonan. Bakit pipilitin po ninyo ngayon na ihayag yung mga assets na tumutulong po sa ating bansa? Yan ba may katwiran yan? Saan papunta yan? O saka ngayon, uusigin ngayon ang opisina ng Pangulo, ng pangalawang Pangulo, sapagkat meron nga problema doon sa mga voucher. Ang totoo niyan hindi ka na kailangan humingi ng resibo sa totoo lang. Nako. Anyway, Kong, ito yung deklarasyon ng supporter pala, ang titulo, para kay Pangulong Bongbong Marcos pala. Hindi pala, kasi sa titulo pa lang, talagang specific po, para kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Bakit? May problema ba kay Pangulong Bongbong Marcos? Baka may nakikita silang... ang pinag-uusapan natin dito, yung sinabi ng Pangulo sa pamagitan ng paghahayag ng isang opinyon. Opo. Ngayon, ang gusto kong malaman, kung yung manifesto na yon ay isinangkot yung opinion na yon. Sapagat importante yun Oho. Maliwanag ang pahayag ng Pangulo. Marami tayong problema. Madadivert lang ang atensyon ng House, madadivert ang atensyon ng Senate. Pagigihan na lang natin kung paano natin i-resolve ang maraming problema ang kinaharap ng ating bansa. Ayan. Bakit wala sa manifesto yon? Sana man lang. The House of Representatives, sabi niya ganun, is serious in adopting the opinion expressed by our President. 100% we are agreeable to the position he has taken by way of an opinion. We are 100% conscious about the problems faced by the country today. Oho. And we will do our best to resolve them in accordance with the position taken by the President. Di ba? Wala yan, Dukong. Ngayon, binanggit niya yung tungkol, wala namang kwenta yung impeachment na yan. Meron din sanang pahayag tungkol doon sa magitan ng manifesto. Oho. Mukhang wala Sana sasabihin nila ganito. O yung pong pangalawang ipinail, baliwala na po yun. Meron man lang sanang magpapahayag sapagkat po sa batas, isa lang pong impeachment ang ipapail sa loob po ng 1 taon. So yung pangalawa po, baliwala na yon. Para ngayon, yung mga tao, nalalaman nila kung ano yung posisyon ng House of Representatives. Yun naman pong una, palagay po namin, ay baliwala na rin po sapagkat sang-ayon po sa aming tuntunin, meron po kaming 10 araw, 10 session days, para i-consider ito. Dahil po siyam na araw na lang po natitira sa amin, may palagay po kami na ito ay mababaliwala na lang. Dapat sana meron na silang mga naunang pahayag tungkol dyan. Kong, sabi ni Direk, higop lang daw ulit kayo ng kape ha. Meron tayong mga